tinatawag nating clear span. So, tawagin ko siyang L, no? Yan. So, kung meron akong top load, of course, loadings, live load yon WLL, at saka WDL. Okay? So, usually, meron tayong around 1.9 kilopascals ranging to more than 12. Di ba? Pwede pa umabot dyan pag sa mga commercial buildings. Ang WDL, automatic yan kasama ang slab weight. Okay? Weight of slab. So may tinutukoy tayong super impulse dead load. Ito yung mga nakapatong pa sa ibabaw ng slabs. Yan po ba kayo? Pag narinig mo na kagad yung superimpose na yan, pwede kasing sabihin ng problem dito, di ba? Superimpose dead load, not slab weight, not included. Okay? So, para sa matinong usapan, mga kapatid, pag sinabi kong superimpose, kahit hindi ito nakasulat, hindi pa kasama yung weight of slab. So, makukuha mo yung weight of slab using the density of concrete times the width of concrete times the H ng concrete. Parang area of the cross-section. Tapos tandaan nyo lagi, ang B natin is always 1 meter. Okay? Per 1 meter slab. So, paano nasusukat yung 1 meter, sir? Mula dito hanggang dito. Yan, along the length. So, this is 1 meter. Okay? So, wala tayong pakialam kung gaano kahaba yung slab. Ang may pakialam tayo kung gaano haba yung span. Ito yung tinutukoy ngayon na span. Ito, much concern tayo sa haba between the support. We're not concerned on the length of the slab. Are there? Kahit 100 meters pa yan, yung slab mo, ang i-consider lang natin is 1 meter. So, makakakuha ka ngayon ng spacing na per meter only. Oh, did you get it? So, kung titignan natin sa view na to, yan. Yan ang mata mo. Yan. Okay. Ang nakikita mong cross-section ay ito. So, ito yung 1 meter. Ito yung H. At effective depth mo, kung positive moment yan, is ito. Ngayon, ang main bars mo, ito. Pareha nga kung nakikita ko kung nasusundan ako. Yan. Baka kasi tulog na kayo. Yan. Ang hirap kong ituro yan pag live pag face to face. Yan. So, yung yung temperature bars, ito yun. Yan, yung red. Yan yun. So, si effective depth, sinusukat yan from the top fiber or the compression fiber to the centroid of the bakal. So, kung kukunin natin yung effective depth pala, di yung overall height minus cover ng concrete, which is equal to what? 20, di ba? Minus half of the diameter of the bakal. Diameter. So, usually, kung 10 mm yan, 5. Di ba? O, yan yung formula natin sa effective depth. O, ngayon, kapag kukuha ka ngayon ng AS, kailangan mo lang ng rho. So, alam niyo na kung paano kunin yung rho, no? Then, B times D. Ano ang B mo? 1 meter. Or 1,000. Tapos yung D mo, yung computed. Pag area gross ang pinag-uusapan, B times H. Ito. Okay? So, get it? Okay na? So, pag project natin ngayon yung ating bakalan, okay, ito pala yung main bars. Ayan yung nakita nyo sa video kanina. Okay? Kaya lang yung style niya kasi kinakrank niya, di ba? Ganyan. No? May mga priority checking din tayo. Like, yung minimum H. Pasok kaya yung, sabi mong gaganan eh. You could say, design of architect is, engineer, I want, 120 mm lang yung, slab sa engineer, You will check, Jan Reyes, no? Ano kaya yung support nung slab niya? 1 end kaya? Both end kaya? Ganun, no? So, yon, you will check. Pero kung kung ayaw mo namang mag-isip ng H, di dito na lang manggaling. Nagigess nyo? Ibig sabihin, mag-compute ka na lang ng H mo. At yan na lang yung gamitin mo. Isa sa X.
So, you'll compute for effective depth. Kasi may moment eh. So, you need an effective depth. Alam nyo na yun. Tatanggalin nyo lang yung cover, yung shrinkage, di ba? Yun. Yung 10 mm stirrups na parang ganon, no? Ayan. And then you will compute now for the factored moment. If not given, you will compute. Kasi minsan, given naman yung load eh. WLL, di ba? WDL. Anong support? Simply supported. Edi ano? WL squared over 8. Yan. May checking din pala ng effective depth. Titignan natin siya sa D requirement. So, yung maximum moment niya, na alam niya yung 51 over 140. Kunin lang natin doon yung D. Okay? Tingnan natin mamaya sa sample. Ito yun. Sinasabi ko. Okay? Yan. Sa ulo nyo to, di ba? Yan. Diyan mo i-check yung D required mo. Kasi kapag hindi daw, ano, itong effective depth mo ay mas maliit dyan sa D required. Okay. Magpapalit ka ng H. Pero that is, ano eh, tutusin na redundant na yung step eh. Kasi dito pa lang okay na yan. So, minsan tinatanggal ko na tong ano na to, part na to. Pero anyway, sige, ilagay natin siya. Sundan natin yan. Yan. Tama, no? Your effective depth should be greater than your D required based on this. And if not, increase your H. Okay. And then, step 5, you will now compute for your design na. And use this. Yung nakita ko kanina. And determine your spacing. Yan, ito lang yung formula niyan. Yung area ng isang bar na gagamitin mo, which is 10 mm kung hindi ko binigay. 10 or 12 lang yan. No? Divide mo ng na-compute mong AS and times mo ng 1,000. And you will get the spacing in millimeters. Tapos, i-check mo daw yon sa maximum. Kung pasok. Diba? Yan yung sabi ng code. 3H and 450. The lesser of these two. Yan. Then, compare it to S. And then now, lastly, compute for your temp bars or yung perpendicular bars. Shrinkage. Gagamitin mo na dyan yung AS minimum. Yung kanina, 0.002 yun. Okay? And then, 5H 450 sa spacing kapag i-compare. Doon muna tayo sa simple supported. Ayan, simple span. Ayan. So, design a one-way slab or inside of the building having a simple span of 3 meters. Pag sinabi nating simple span, yan yung shorter side. Are you there? That is the shorter side. This is the support. This is the slab. This is the support, another support. Ito yung 3 meters. Okay? So, that's it. The slab is to carry a uniform live load. So, uniform live load. 3 kPa. Ibig sabihin, service loads pa lang yan. Wala man lang na-mention na service dyan. I-assume na natin service yan. Ibig sabihin, ipa-factor nyo pa. So, wala ding mention na superimposed din. Tama ba? Okay ba, Jamir? Walang binigay na superimpose. Ibig sabihin, automatic, you will compute for what? Dead weight, no? Or the weight of the slab. And that will be your WTL. Ayan, the weight, slab weight. Okay? Tapos, sinabi na use 12mm main bars and use 10mm for temp bars or the shrinkage or temperature bars. Using FRMC 27.6, FY 276. Okay? What will be your design? Okay? Simulan natin sa minimum age. Okay? Kapag hindi tayo binigyan sa problem ng age, walang binigay, ito na kagad ang gamitin mo. Age minimum. Pero pag may binigay, say, 200 mm, use, sabi niya, 200 mm. You will just check. Okay? Check H minimum as ipasok. So, try natin. So, H minimum is L over 20. Okay? L over 20 kasi simply supported. Okay? Kung babalikan mo yung ating table, ayan siya.
L over 20. Yan. Ang problema dito, nag-times pa siya ng 0.4 plus Fy over 700. Bakit? Kasi yung Fy mo is 276 lang. Sabi diba? Other than 415 or 420, you should multiply by 0.4 plus Fy over 700. So, finally, we got 119.143 or say 120. The nearest multiples of 5, okay, or divisible by 5, 120. Pataas tayo pag h. Ngayon, pag binigyan tayo ng problem ng h or ni architect ng h, no, 200, sasabihin mo, pasok na pasok yun. Kasi nga, ang minimum ko is 120 lang. Pero pag 100 mm yung gusto niya, hindi pasok. So, ipipilit natin gamitin si 120. Are you there? So, next. So, this time, 120 muna yung gagamitin ko. Yan. So, pagkatapos ng h, sabi doon sa steps, you will get the effective depth. Okay? So, effective depth, binigay ko sa inyo yung formula kanina. Yan. I-minus nyo lang yung cover. Tapos, i-minus nyo lang yung kalahati ng bar, ng main bar. 12 mm yung main bar. So, 94 ngayon yung effective depth. Ayan. Thank you so much. So, punta na tayo sa moment. Computein lang natin yung moment using the simple formula. So, kapag simply supported, di ba? Ang mu is just WL squared over 8. Hindi ka pa ba, MJ? Tama ba yan? WL squared over 8? Naku, tulog na si MJ. Yes, sir. Oh, WL squared over 8. Okay? So, yung ln natin 3 tapos yung W na yan is WU. So, kukunin muna natin yung mga loads. So, i-consider natin 1 meter strip muna, lagi. No? So, 3 kPa, ibig sabihin, naka-floor ka pa lang. Yan. So, halimbawa, floor pressure pa lang yan. So, per area pa lang yung load mo. So, kung kukunin natin yung strip ng 1 meter, kailangan niya maging uniform load. So, para maging uniform load, yung kPa, times mo ng 1 meter. Kaya magiging 3 kN per meter na siya. Okay? Tapos, pag WDL is 23.5 times the area of the cross-section. Ito yung sinasabi ko. Area of cross-section. 1 meter times your height. Ayan. Na 120. So, kaya naging 1 times 0.12 yan. Okay? The unit weight is 23.5. If not given, always use 23.5. Okay? Equals 2.82. So, yun now can get the factored load. So, ipapactor mo na siya. 1.2 dead, 1.6 live. Finally, we have 8.184 kilonewton per meter. Ayos? So, sa factored MU na tayo, using the maximum moment for the simply supported, 8.184 times 3 over 8. 3 squared over 8. So, we have a moment of 9.21 kilonewton meter. Masyado maliit yan, no? Kumpara sa mga beams natin na dinidesign, di ba? Umabot pa tayo ng 500. Ito, maliit lang. Ibig sabihin, hindi ganun ka-critical ang ating mga slab. Kung titignan, no? Basta properly, constructed, no? Tsaka, nasusunod talaga yung spacing ng mga bars natin. Pwede natin itong maging reference, no? Kasi kung tutuusin, yung 3 kilopascal, malaki na yan. Kasi ang residential area, yan, halimbawa, bahay-bahay nyo lang, no? 1.9 ang live load ng residential building. Okay? So, kung ang dead load mo is parehas lang, 2.82, isama mo na yung mga superimposed dead load. Ano ba yung mga superimposed dead load? Tiles, di ba? Kisame, yan. Ceiling electrical conduits, PVC conduits, ano ba? Yung ref nyo, parador mo, lahat na no? Na nakapatong sa ano. Sabihin na natin naglalaro sa 5 kilopascal. Okay? Or 5 kilonewton pala. 5 kilonewton per meter. Lakihan mo na. Magkano magiging moment mo? Naglalaro lang sa 9 to 20 kilonewton per meter. Ibig sabihin, hindi ganon kabigat kumpara sa ginadala ng slab. So, yun. Next. So, meron tayong adequacy ng beam or ng slab natin. Malalaman mo yon sa D required. Kailan natin kinukuha si D?
di required. Kapag nakakuha tayo ng ating maximum moment. Kasi sa maximum moment, yan, alam na alam niyo yung formula doon, 'di ba? Yung reduction, T1/140, yan yung maximum moment formula. Ihiwalay mo lang yung D required, yung D doon, yun yung D required. So by computation, nakuha natin na D required is 28.257. Anong sabi doon sa rules? Dapat yung na-compute mong effective depth is greater than D required. Ako, tulog na naman si Cypria. Cypria, diyan ka ba? Ayaw sumagot, tulog na. Okay, 94 is greater than 38. Okay tayo dyan. Pero madalas nga, hindi na nga chinecheck yan kasi lagi namang pasado eh. Pero for the sake of theory, check nyo ha. Sir, paano kung yung D required is greater than your D? Sabi, increase your H. Okay? Lakihan mo o taasan mo yung depth ng slab. Nakuha? Okay? So, that's it. So, ready na tayo to get the AS. Mag-design na tayo ng AS. So, AS, yan, gamit natin yung basic one. So, RN muna, tapos raw, di ba? Yan. So, sir, kukumpara ko pa ba yung raw sa raw minimum? Hindi na. Okay? Mamaya, i-compare natin yung AS sa AS minimum. Yan. So, we have 404.2. Gusto ka na? Yan. And then, compare that now to your AS minimum. Gamit yung 0.002, yung B natin 1,000, yan yung 1 meter strip, and then H natin 120, that is gross area. Following the code, 0.002 times area gross, okay, is equal to 240, which is pasok yung ating computed AS, that is greater than your AS minimum, so use the AS. Okay, malinaw dito, no? Per meter width of slab ito. Okay, so let's design the spacing of bars. Okay, it's just the S is equal to A bar. I will use A bar as I will use bar as 12 mm. Sabi doon sa problem, 12 mm ang main bar. So may nakita ka ngayong 279 dito. Okay? Kaya lang, yan, mayroon akong comment dito. Yan, sa spacing. Yan. Ni-round up niya to, no? Yan. Take note of this. Andiyan ba kayo? Yan. Pag spacing ang pinag-uusapan, anak, it's always round down. Kasi, the more mas masinsin ang bakal, di ba mas nakakatawa? Di ba yun yung ano natin sa slab eh. So, i-round down natin to into the nearest divisible by 5. So, ano yan? 275, no? Ano ba? Divided by 5, di ba? O, di 55 times 5 ba? Ayan, 275, okay? So, 275 na 280 ha. Okay. Yan. Tingnan natin ang correction, no? Again ha, pag spacing, mas pa-round down, no? Pag yung height ng slab naman, pataas, no? Ganun. So, check natin siya. Sasabi sa code, check mo daw siya sa 3H at 450. Yung main bar ito ha. Yan. So, the lesser between the two. So, actually, ito yung lesser. Yan. So, sino mas malaki? Okay. S-max ito, S-max. Yan. So, lumampas ba ng S-max? Ang 275? No. So, use 275. So, sabihin mo dyan, S is equal to 275 is less than S-max. Okay. Yan. So, thus, use 12 mm. Space at 275. Yan. 275. Sir, divisible by 5 ah? Oo, divisible by 5. Pero kasi yung iba, no, nagdi-divisible by 25. Multiples of 25 sila. No? Masyado na yun, masyado ng, yun. So, kasi minsan, kapag nakuha nating spacing is 75, 75, tapos multiples of, 25, lalong liliit yan eh. So, doon na lang tayo sa, kumbaga sa, ito, safe na nga ito eh. Tapos, binaba mo pang 275, di ba? Mas safe yun. Okay. So, yun. And then,
We have designing S&T bars. Spacing naman ng temperature bars tayo. Kunin mo muna yung area para doon. Ang gagamitin mo automatic is 0.002 lang ng gross. Okay? Ito yun actually. Ito yun. Yan. Yan yun. Same yan. So 240, no? Pwede mo nang computein yung spacing. Ayan. Say 325. Na? Ang layo, no? 325. Malalayo siya, parang 1 foot eh. More than 1 foot sa ruler, no? Ibig sabihin, yung slab talaga natin, hindi siya ganun ka critical, no? Diyan, Reyes, andyan ka pa. Wala na siya. Okay? So, Dito, sir. andyan. Yung slab natin, kung titignan nyo mabuti, no? Hindi siya ganun ka critical sa loading. Kaya nga nagtataka ako minsan sa mga ano eh. Sa mga, ayaw ko ba, sa mga gumagawa, no? Ang binubuhat lang naman talaga ng slabs is yung mga tao, of course. If you ask what is the live load for the tao, halimbawa sa residential building, it's just 1.9 kilopascal. So imagine this logic. Kung may live load palang given dito na 3 kilopascal si sir, tapos ang nakukuhang spacing is 275, eh di lalo na kung niliitan ko pa yung live load. Mag-graph nga kayo kung nakukuha nyo yung sinasabi ko. Ibig sabihin, kapag nililiitan ko pa yung live load ko, para lang sa residential to di yung MU ko liliit. Ibig sabihin lahat liliit. Baka nga ang mangyari, yung AS natin dito is papasok na yung AS minimum. Sa minimum ka na lang papasok. Ibig sabihin kahit main bars mo, baka ito gamitin mo, 325. Pero ano yung nababasa natin sa mga plano? Sa mga plano, ang nababasa natin doon, 150. Yan yung alam ni Foreman ha. General ka na magbigay ng spacing. Alam ko na yan. 150 yan. Di ba? Mas safe na safe. Are you there? Okay? Pinagbibiro-biroan lang namin to ng mga nauunang batch, ano? Pero talagang safe talaga yung ginagawa natin sa site, no? That is the technical or the typical design. Ito na yung patunay kung bakit. Yan. So kung tutusin, kung bahay mo yan, pwede ka mag 275 or 200 na lang. Pero sa mga plano natin, ginagawa natin 150 yung conservative. Which is 6 inches yan kung titingnan. Malayo pa rin naman. Kahit ikaw magtataka ka, ba't ang lalayo? Sasabihin mo gano'n. Baka gusto mo pang gawing 100. Hindi naman yan masyadong mahal, no? Kaya lang, kung tutuusin, mas makakatipid ka pa nga. Checking nga pala sa S&T, 5H, no? Tsaka 450. Minsan kasi nag-govern pa to eh. So, the lesser of this is 450 up. Yan. Pero again, as S-Max yan, ibig sabihin si 325 mo is pasok pa. Okay, sa 450. Kapag ito or more than 450, use 450. Okay, thank you for that. So, that is the direct design method and the practical explanation for your simple span. Okay. Sir, mga tanong na lang na kagaya nito. Kapag nag-typical design ako for a slab, that is for a shorter designing strategy. No? Short lang. Yes, i-simple span mo na lang yung bawat slab mo. Kapag simply supported, tingin dito sa screen, kapag simply supported, yan, di ba ang moment niyan, if you draw the moment diagram, it's like this. Tama? Maximum moment. Tama? While, if you draw the fixed beam or fixed slab, ang moment diagram yan, pag ganyan, no? Okay, are you there? May negative moment ka sa near the support. And you have the positive moment sa gitna. That is the fixed moment diagram. Ganito yung nangyayari sa actual. Pero nung sinimple supported natin, lalong malaki yung moment. Sinong mas conservative? Di ba si simple? So mas umu-okay actually siya dyan, no? So si moment adding ko, kaya pansinin nyo sa drawing natin kanina, sa YouTube kanina. Ito na yung explanation kung bakit ganito yung reinforcement niya, no? Meron tayong top bar dito sa near the support. Okay? Why? Kasi near the support, you have a negative moment. Ayos.
Tapos pagdating sa gitna, ilalim, bottom bar. Kasi positive yan. So yung hati ng moment, negative moment at saka nung positive moment, yun yung tinatawag natin point of inflection sa moment diagram. Which is usually nasa L over 3. Okay? This is usually L over 3 ng, yan, yung L natin, L over 3. So the rest, yun yung sa positive moment. Other book says, or L over 4. No? L over 4. No? So, pero ito yung mas familiar sa lahat, yung L over 4. No? Okay, take note of that. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate.